Another project nga itong tinatapos ni Mang Benro mga kaps. Isang panel door. Nga pala, salamat ng marami sa lahat ng mga sumusuporta at sa lahat ng patuloy na sumusubaybay kay Mang Benro, ang ating pambansang woodworker. Ayun nga, nakatapos na naman siya ng isang panel door. Tapos niyang i-assemble ay ito, ay nagdadawil na itong si Mang Benro mga kaps. Raised panel board ang design itong pinto natin mga kaps. Ayun o. Pinadaan natin yan sa molding blade, yung mga bandeja niya. Gimelina wood, prepare natin din yan mga kaps para sa pagbabarnis mamaya. Pero bago yan, tatapusin muna ni Mang Benro yung mga steps pa na kulang dito sa pagbuo. Ito nga pala yung design niya mga kaps pagka nabarnisan na. Ito yung ginawa natin nung nakaraan, si Mang Bornok, ang Yumare. At ako na yung nagbarnish niyan. Then ito, babarnisan din natin to later. So yan na yung naging kayarian mga kaps ng panel door na inassemble ni Mang Benro. So kailangan nating i-resalte or bawasan yung lahat ng mga excess, yung mga nakaalsa. Papatagin natin yan gamit ang planer. So after nating ma-planer ito mga kaps, ay susunod naman yung pagro-router ng mga edges dun mismo sa loob. Yan yung napapansin nyo sa gilid, sa mga gilid ng bandeja mga kaps. Pero kailangan muna nating mapatag para hindi saltod yung router natin mamaya kapag pinadaanan na natin lahat ng mga edges ng frames natin mga kaps. Yan nga ang kagandahan sa Gimelina wood mga kaps. Very light lang yung kulay ng kahoy niya, kaya kahit anong wood stain ang gamitin natin po pwede. Madali siyang bagayan ng kulay. Narrow wood stain, mahogany, pwede natin siyang gawing dark oak, walnut, chestnut, brown, pwede ring itim na magbumukha siyang kamagong. Ayan. Niro-router na ni Mang Benro mga kaps yung mga edges natin para mas maging maganda yung dating niya. Yan yung pinaka-design dun sa palibot ng bandeja na pinaraan sa molding blade. Ang kaibahan lang dito mga kaps sa ganitong mga design ng pinto, mas mataas syempre yung presyuhan at syempre mas mahirap siya. Hindi naman actually mahirap, mas matagal siyang barnisan. Dahil yung preparation lahat, dapat mong paraanan ng liha yung mga sulok-sulok na yan, lalo na yung pinagrutira na yan. So, mas mataas ang cost natin dito sa ganitong mga design, unlike dun sa mga simpleng design lang ng panel door. Kasi, kailangan mong maliha yung mga sulok-sulok niyan para pag nag-apply tayo ng varnish o ng sanding sealer before yung iba pang mga steps na ginagawa natin, kailangan makinis muna. So para maging maganda yung resulta ng ating gagawing pagbabarnis, kailangan maging tama muna yung proseso na gagawin natin bago tayo mag-apply ng varnish, pintura o kaya kahit ano pa mang kulay ang gagawin nyo sa pinto. So ayan, ito na yung finish ng ating panel door mga kaps. Kailangan lang nating applyan ng body filler lahat ng mga gaps, butas, mga ubod. Hindi yun nawawala sa kahoy. So kailangan nating pastahan yon. So after nating mapastahan, siyempre sasanderin natin gamit ang power sander. Ang ginagamit natin dito mga kaps na grit ay 80. So sa una, medyo mahirap mga kaps yung proseso ng pagsasander kung gagamitan mo ng power sander o yung angle grinder.
Medyo kapag hindi ka pa ganong sanay mga kaps sa paggamit ng power sander ay magkakauka-ukayan. So sa una, ganun talaga. Kailangang practicein mo muna yung paghawak ng sander, yung pagpaparaan dyan. Para maging patag muna yung surface ng ating kahoy bago natin applyan ng varnish. So hindi dyan natatapos sa pagpapasta yun mga kaps. Kasi babatakan pa rin natin yan ng pambatak gamit ang spot putty. Ginagamit natin dyan mga kaps ay lacquer spot putty ng Boysen. Hahaluan natin yun ng patching compound. Paghahaluin natin yon, tapos konting lacquer thinner. So after nating mabatakan yon ay bubugahan na natin ng sanding sealer. Unang step muna mga kaps ay bubugahan muna natin ng sanding sealer. So after nating mapatuyo yan, yung first coat na yon ay babatakan natin ng lacquer spot putty na sinasabi ko na may halong patching compound. So para matakpan natin yung mga maliliit na betas ng kahoy at yung iba pang mga medyo malalalim na uka ng kahoy. Pero pinaka the best dyan mga kaps, bago tayo mag-apply ng sanding sealer ay kinakaskas muna natin yan ng sanding block, liha na 120 at saka kahoy na kudrado lang. Ikakaskas natin ng ikakaskas yun mga kaps. Bubugahan natin ng first coat ng sanding sealer. Tapos after nun ay ilihahin naman natin siya ng grade 150. After natin malihan ng grade 150, bubugahan ulit natin siya ng isa pang coat ng sanding sealer. Then magkukulay naman tayo ng wood stain. Ngayon ay maghahalo tayo ng ipangkukulay natin dito mga kaps. Yan o. Yan yung itsura niya mga kaps. Nga pala yung ginamit natin dyan mga kaps na kulay ay burnt sienna. Hinalo natin sa paint thinner na may konting quick drying enamel white para mas maging madali yung pagkatuyo niya at saka mas madali siyang iayos mga kaps pagka medyo kumunat siya na hanginan. So mas madali siyang i-design dito sa kahoy mga kaps. Ayan kung napapansin nyo. Hinahagod lang natin yan ng basahan. So sa una, yung mga sulok kasi medyo mahirap abutin yun ng basahan. Yung mga gilid-gilid, lalo yung mga pinagrutiran, kailangan gamitan natin siya ng brush para mapasukin ng wood stain yung mga sulok-sulok niya. And after that, aayusin naman natin yan gamit ang basahan. So para magkaroon siya ng dating. So right after na medyo matuyo yung ating wood stain, ayan na yung itsura niya mga kaps. So meron siyang konting parang artificial wood grain na ginawa tayo. Pero depende pa rin. Pwede natin siyang gawan ng mga artificial wood grain. Pero eto okay na to sa akin. Tapos after niya matuyo ay bubugahan natin yan ng 2 patong pa na sanding sealer. Tapos pwede kayo mag-adjust kung medyo na pupusyawan pa kayo sa kulay. Una muna dyan, sanding sealer muna. Tapos tsaka tayo mag-a-adjust ng konting kulay. Halimbawa, sanding sealer, kukulayin nyo pa ng halimbawa ay burnt umber. Medyo mapusyaw lang siya mga kaps. Kumbaga, i-adjust nyo lang yung kulay na ginawa natin dito sa panel door na ito. Para mabulag yung ibang mga light colors doon sa ikinulay natin. Kinis na yan mga kaps. In interval mga kaps, ginagamitan natin siya ng grit 400 at grit 600. So kung dun sa pinaka-top coat natin, gumamit ako dyan mga kaps ng clear gloss lacquer na may halong clear dead flat para hindi masyadong ganun ka kislap, ganun ka glossy. So kumbaga parang semi-gloss lang siya. Pero makinis yung salat niya, tsaka parang glass-like pa rin yung finish niya mga kaps. So ito na yung itsura niya after nating ma-top coat ng clear gloss lacquer na may halong clear dead flat. So parang semi-gloss lang ang dating. So sobrang kinis niyan mga kaps. Mas makinis pa sa jowa mo. Diba? Ayan, salamat nga pala sa ating client. Ayan, once again. Ito ay kanilang pang main door. Ang size ng ginawa natin na ito mga kaps ay 90 by 210. So yan yung yari niya mga kaps.
Okay, hanggang dito na lang muna yung ating video mga kaps. Kung nagustuhan nyo to ay please give it a thumbs up. At syempre, pakiclick na rin ng bell notification para updated kayo sa mga bago nating uploads at sa mga other woodworking projects natin pa na ginagawa at mga tips pa na pwede natin ma-share sa mga kagaya nating mga woodworkers at sa lahat ng ating mga taga-subaybay dyan. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi all over the world na napapanood itong ating mga videos. So, I hope na nakakapagbigay tayo ng inspiration sa other ka-woodworkers natin. So, yung pagkakamali dun sa pagbubuo ng mga projects, normal yon. Normal yung magkamali. Pero habang nagkakamali ka, next time, mas mapapaganda mo pa yung mga projects na ginagawa mo. So, okay lang magkamali. Yung mamali ka ng sukat, mamali ka ng tabas, mamali ka ng butas, and all of that. So, kasama yun lahat sa pagkatuto mo bilang isang woodworker. Ganon din sa pag-a-apply ng varnish sa ating mga projects, mga kaps. Hindi nawawala yung pagkakamali. May bumula, may kumulot, may humulas. Normal yun, mga kaps. So once again, thank you so much and I hope na nagustuhan nyo yung video na to. Sa mga susunod pa ay sana nandyan pa rin kayo. Thank you so much and Godspeed everyone.